Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Media Patrol. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyon, talakayan, hinaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Ngayon po ay September 20, September 15, Lunes. At dito po sa Metro Manila, maganda po ang panahon, bagamat may anggi-anggi lang naman, ay yan po ay bahagi ng ating panahon ngayon. At doon naman po sa usapin ng traffic, ay talagang hindi na po yan maiiwasan. At yung pong ating mga kaibigan na nasa labas ngayon, yung pong ating mga kaibigan dyan po sa lugar ng Cavite, ang iyo pong lingkod ay ilang araw na tila nawala sa ere. Dahil medyo not feeling well. Dahil sa tayo po ay napagod din sa mga isyu ng mga kaganapan dito sa Metro Manila. At ganun din po sa Kongreso, sa Senado. Talaga naman bugbog tayo sa hindi natin malaman kung saan tayo lulugar na, no? Ayan, so bago po tayo dadako na po tayo sa ulo ng ating mga balita. Tigil pasada versus corruption ilalarga sa September 17 hanggang 19. Fake news yan, Lacson, panibagong kodita sa Senado umugong. ICC, di pa raw kumbinsido Duterte na suri na ang mental health. 1.3 trillion flood control funds. Mula 2021, kinurakot lang. Napakabigat ng wording nito, no? Kinurakot lang. 64 seats sa House makukuha ng Gabriela. Ay talaga naman mukhang umaapila na itong Gabriela, no? Mukhang hindi pa na ipoproklama. Etong sinasabing buhawi, nanala sa 2 patay. Iyan po ang ulo ng ating mga balita. Dadako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Tigil pasada versus corruption ilalarga sa September 17 to 19. Magdaraos na ng nationwide tigil pasada ang ilang transport group upang iprotesta ang malawakang korupsyon sa bansa. Sa abiso ng grupong Manibila, idaraos nilang transport strike mula September hanggang 17 hanggang 19 o mula Miyerkules hanggang Biyernes. Ang naturang kilos protesta ay susundan ng marsya sa Luneta sa Maynila sa September 21 na paggunita sa deklarasyon ng marsyalo sa bansa. Ito ay bilang pakikisa sa mga grupong nagmamarcha rin sa naturang araw upang humingi ng accountability, panawagan na mapanagot ang mga taong sangkot sa manumalyang flood control projects sa bansa. Sa anunsyo naman ng grupong Piston, isasagawa nila ang kanilang nationwide strike sa Huwebes, September 18. Aba, talagang magkakasama-sama. Mga kababayan, sa darating po September 18 ay magdaraos po ng transport strike mula po sa hanay ng Piston, batay po doon sa labas po sa corruption, ayon kay Chudy Permijo ng Piston. Ayon kay Permijo, alas 5 na madaling araw pa lamang isinimula na nila ang tigil pasada sa lahat ng panig ng bansa. Pinaliwanag ng Permeo na sa pang-araw-araw nilang paghahanap buhay ay umabot sa 12,000 kada buwan ang buwis na nalimbag sa buwis.
Gayunpaman, dismayado niya siya dahil ang naturang buhis ay nilustay lamang ng palan mga taong sangkot sa anomalyang flood control projects. Nanawagan din siya sa kanila ng mga kalyado at kahit hindi nila may na suportahan ang kanilang protesta dahil lahat niya ay apektado sa naturang korupsyon. Dahil siyempre yung pong mga driver natin, sila yung araw-araw na gumagamit ng gasolina at ang pagkakaalam po natin yung value added tax, ano? So, malaki ang kinukuha sa pagbibili ng krudo, gasolina, diesel, etc. Yung pala ay napupunta lang sa mga tiwaling mga opisyalis ng DPWH. Okay, tuloy-tuloy na po tayo. Fake news, Yang Lacson, panibagong kodita sa Senado, umugong. Tinawag na fake news ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson nitong linggo ang isang di umano'y breaking news. Post nagsasabing may pagbabago na naman sa pamunuan ng Senado. Fake intended to deceive and confuse, underestimating the intelligence of the new Senate Majority Bloc. Nagbaka sakaling may tumalon at nagpirma ani Lacson hinggil sa pot sa malevolent, underhanded pull and desperate kung may song na akay brekay hearts. Mukhang nagkakalukuhan, ano? Ang tinutukoy ay ang post ng 1TV Philippines na lumabas sa ganap na alas 9:12 ng gabi noong Sabado. May caption ito na breaking another Rigodon and the Senate at nagsasabing nakakuha ng numero sa Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano para maging Senate President. Ayon sa reliable source ng 1TV Philippines, ang Facebook page ng 1TV Philippines na isang digital news network na nakabase Davao City at Pangasinan City ay wala pang 2,000 subscriber at huling na update noong Hulyo nakarang taon. Dagdag pa ni Lacson, may proper and professional way para magkaroon ng pagpalit ng liderato sa Senado. The proper and professional way is to call to approach the Senate President, inform and show him the resolution signed by at least 13 senators. Then, the sitting Senate President resigns at the opening of the session, not through a media outlet. Whether national recognized or obscure. Anya, nitong September 8 nagkaroon ng pagbabago na sa pamunuan ng Senado kung saan nahalal na si Senate President si dating Minority Leader Vicente Soto III. Tinalaga naman si Lacson bilang Senate President Pro Tempore at Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. So, iyan ang Rigodon. Ang Rigodon sa Senado. Yung isang 1TV News, grabe ka naman, ano? Nakabase ka pala sa Davao. Pagkatapos, ang subscriber mo is 2,000 lang. Nagpapakalat ka kagad ng pagpapalit ng pamunuan ng Senado. Di ba? Dahil nung September 8 ay tila pagbabago pa lang dahil alam naman natin na si Chis Escudero ang presidente ng Senate. Pero ito po ay pinalitan na ni Bulaga, Senator Tito Soto III noong September lamang. So, pag ganyan, mukhang ang nagiging takbo dyan sa Senado, parang naglalaro ka na lang ng yung sungki. Ano ba tawag doon, sungki? Di ba? Yung palit-palit. Hindi ganon. Kaya doon sa mga nagkakalat ng fake news, sana maging malinaw na wag nyo naman masyadong sa basas babalahurain ang Senado dahil sa ngayon bagamat
medyo mabigat ang responsibilidad ng isang Senate President dahil more or less tila yung bilang between the majority and the minority ay tila lumalapit dun sa close fight. Di ba, Mr. Justin Trinidad? Di ba si Justin Trinidad? Sabihin natin na ito po ay isang masipag, mabait, approachable, bibo na isang empleyado po yan ng City Government of Parañaque na nasa dyan po sa Mayor Action Support Group. So kaya regards natin itong si Justin. At ganun din po si kanina may nakita po natin yung pong si Janet Pascualatam na sinasabi niya po nice looking good. Di ba talagang mukhang sana maraming magagandang ganyang comment. Nice looking food. Looking good. Ayan, so maraming salamat. So nabanggit lang po natin, lilinawin po natin na sabi nga po, yung Senado, pangatlong executive, legislative, judiciary. Pangatlo po yan ng ahensya ng ating gobyerno. Itong legislative, ito pong Senado. Kaya hanggat maaari naman, yung pong mga kaganapan diyan po sa Senado, sa mga investigasyon, yung pong mga investigasyon sa Kongreso, na tila may tinatamaan katulad nung nangyari kay Senator Joey Villanueva, si Mr. Senator Mr. Hallelujah, at ganun din po itong si Mr. Senator yung sinasabi na ligtas ka. Problema pagdating sa Kongreso, hindi pala. Ito pong si Senator Jinggoy Estrada. So, in fairness, talagang git-gitan, git-gitan. Opo, kaya lang, yung pong 24 na senador, ito po ay lahat natin, ito po ay ating ibinoto. Kaya po, minority o majority, yan pong 14 na senador yan ay talagang representante yan ng bawat Pilipino diyan po sa Senado. Dahil sila po ay nanalo na, supposed to be, pagkatapos ng eleksyon ng May 11 or May 9, dapat tapos na po ang usapin sa politika. So yung pong nagwagi na 12 na senador, sana tumutok na po kayo doon sa trabaho, dahil yan po ang obligasyon nyo sa taong bayan. Malinaw naman po yan. Ngayon, kung tila nagkakaroon na po ng bata-bata system doon po sa mga akusado, sa mga naglustay ng pera ng taong bayan, katulad po dito kay mag-asawang Diskaya, na kung saan tila iginigiit o ipinoporsige nito pong si Senator Marcolita na dapat daw ay maging state witness ng pamalaan para tuluyan na pong mahubaran yung mga nagtatago sa palda ni congressman, doon po sa nagtatago sa palda ni senadora o ni senador, ay kanya na pong mailantad para panagutin sa kanilang ginawang pandarambong sa taong bayan at ganoon din po sa kaban ng ating pamahalaan. But unfortunately, dahil nakikita ng Senado,
lalong-lalo na po itong si Senator Tito Soto, Panfilo Lacson, and the other Senate entity or mga senador, ay tila, sabi nga po nila, dapat daw, kung gustong maging state witness, dapat ilahad-lahat. Hindi po yun selective na kung sino lang ang gusto nilang idin, ay iyon lang po ang pangangalanan. So, lilinawin po natin, ito po ay usa-usapin sa Senado na kung saan sa kasalukuyan nagkagit-gitan na dati sabi from Senado dinala si Engineer Hernandez, tama ba ko? Na ito ay dinala sa Kongreso, pagkatapos yung Kongreso naman ay hindi kagad na ibalik sa Senado at question po ito ni Marcolita, bakit daw sa Kongreso? Kaya po at nandun po sa Camp Crame, kaya nag-decide naman po ang kabila na ito pong si Engineer Bros ay dalhin po sa Pasay City Jail, na kung saan siyempre mabigat po ang responsibilidad ng ating mga kapulisan doon dahil hindi nyo naman alam, hindi naman lingid sa inyong kalaman na ito po ay tila ang kanyang buhay naman ay nasa panganib sa kasalukuyan. At sa ngayon, mainit na balita na ito pong si Bros ay tila nasa Senado na. So, nagwagi po itong si Marcolita na sa kasalukuyan po ay balik Senado na. Ito pong si Engineer Bros naman, pero siya po ay nasa ilalim pa rin po nung tinatawag na nadali po siya doon sa nakulong dahil di umano siya po ay nagsisinungaling. Ayan, doon po sa ating mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy, magbibigay po muna tayo ng Mike Sim Patalastas, Chairman Net Radio. Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya, basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat.
Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang maghatid ng totoo. Ano? Ayan, so maraming salamat sa ating sponsor, Mr. Ramil Obra. At siyempre bago po tayo magpatuloy, regards po natin itong si Janet Pascual Latam, nice looking po. At ganun din po itong si Miss Sabas Junior ng YSD Youth and Sport Development Office ng lungsod ng Paranaque at ganoon din po sa lugar ng Don Bosco. At so narinig po natin yung tungkol doon sa usapin ng pangyayari diyan po sa lugar ng Senado na talaga naman mahigpit ang argumento diyan po sa nabanggit na ahensya naman ng ating gobyerno. So, bago po tayo umarangkada sa Kongreso, ay bibigyan po muna natin pansin yung pong ginawang flag raising ceremony sa lungsod ng Paranaque kaninang umaga sa panguna po ng ating butihing Congressman Eric Olivares. And of course naman ang ating kasalukuyang City Mayor na si Edwin Olivares. So pakinggan po natin ang kanilang report o ulat para sa bayan dahil ito naman po ay lingguhang isinasagawa ng lungsod ng Paranaque. Kaya po doon sa mga kaibigan, lalong-lalo na po yung mga taga Paranaque, ay atin pong pakinggan ang ulat ng butihing Congressman Eric Olivares. In fact, ang ating Kuya Edwin, malapit na po simulan ang construction ng ating Baclaran Vendors Market at Kadiwa. So ito po bagsakan po ng lahat ng mga goods dito po sa Metro Manila galing sa probinsya. Malaking bagay po yun. At yung ating Kadiwa sa 16 na barangay, malaking bagsak na presyo pag kayo po ay nakakabili sa Kadiwa Center. So muli, congratulations sa Consumers Welfare Office sa panguna po ng ating o trivia, si Ate Milan ay dati pong naging professor po namin sa college department sa Olivares College at siya po ay nagtapos ng kanyang Masters in Business sa Olivares College sa Graduate School. So, ano pa po natin? Tayo lang po ay magre-report sa nangyari sa nagdaang araw. Una-una, yung pong ating tulong, ang tulong na ibinigay ng DSWD ay tuloy-tuloy po. Mahigit 1,500 beneficiaries ang nabigyan po ng tulong sa tulong po ng ating Secretary Rex Gatchalian. 3,000 pesos po ang nabigyan ng ating mga beneficiaries sa 8 barangay sa unang distrito. At mayroon pang susunod po yan hanggang October po, weekly po, hanggang first week of October sa tulong po ng DSWD. So, parapan po natin ating Secretary at ang ating Mayor, Kuya Edwin Olivares. Pangalawa, nakakalungkot na balita, marahil nalaman po ninyo na pumanaw na si Ate Beth Villanueva, ang ating head po ng PIWAW, Paranaque Welfare Office. Matagal na po siya may sakit, nagda-dialysis po siya sa Olivares College Olivares Hospital for many years. At ngayon, wala na pong pain, wala na pong suffering, physical pain. Nandiyan na po siya sa heaven, looking after us. So, sumalangit nawa ang iyang kaluluwa. Ang kanyang labi ay nasa St. Peter's. Hanggang Thursday po ang libing. So, kung kayo po may time, hanggang Wednesday po ang last night, dyan po sa St. Peter's.
Pangatlo, nagkaroon po ng summit, ang online selling summit sa Ayala Mall, Go Negosyo, sa panguna po ni Mr. Joey Concepcion. At tayo po ay nakarating, kasama po ang ating Kuya Edwin. Malaking bagay po ang summit po ito dahil po ngayon, pwede pong work from home, online selling. Yan po ay kumikita ngayon. So habang kayo po ay nag-aalaga ng bata, pwede rin po mag-online selling. So marami pong taga Parañaque ang nandun at nag-avail ng summit sa pauna po ng ating Sir Concepcion. So palapapan natin yan. Nagkaroon din po ng tupad profiling, 1,000 po ang profiling. So after nito ay sila po ay mag-start na po ng kanilang trabaho for 10 days, 695 pesos. So 6,950 ang makuha po nila sa ating tupad. Tulong para sa pangkabuhayan, para sa displaced workers. Sa tulong din po yan ng DOLE. At nagkaroon din po ng tupad orientation for solo parents. At dito rin po ginawa para sa ating mga solo parents dito po sa ating lungsod. So palapaw po natin ang DOLE at ang ating Kuya Edwin. At siyempre, pinaka-importanting nangyari last week ay yung pong finalization and approval of the multi-sectoral plans 2026. At si Kuya Edwin po ang mag-explain patungkol po doon. Ang babanggitin ko lang po ay yung mga proposed bills po natin na ipapasa for the next few years at hopefully ay maging Republic Act para naman po ay makinabang po ang ating bansang Pilipinas, hindi lang po ang ating lungsod. Ang nakalimutan po banggitin noong po sa plenary, ay noong po sa meeting, ay pong naipasa po natin unang-unang bill na final po natin sa Kongreso na ito po ay refile bill na naipasa na po sa Kongreso sa panguna po ng ating Kuya Edwin. Dahil po sa lack of time, press of time, sa Senado ay nagkaroon po ng kulang sa oras at hopefully ay maipasa ngayong 20th Congress. Yung pong House Bill number 141, an act fixing the share of local government unit hosting gaming operation licensed or operated by PAGCOR sa mga local government units sa kukunin po sa franchise na 2%. So hopefully ay ito po ay madali na po maipasa sa lower house dahil naipasa na po ito, series of committee hearings ng TWG, pumunta na po sa plenary hall, na-defend po ng ating Kuya Edwin, naipasa. So ito po ay pumasa sa lower house. However, due to press of time, lack of time ay hindi po naipasa sa Senado. So tayo po ay, ito po ay i-refer na po sa committee. So magkakaroon po ng committee hearing pero hindi na po ito mahaba. So tayo po ay nakikipag-coordinate sa chairman ng Committee on Games and Amusement sa Kongreso at sa Senado at Kongreso para po may counterpart po tayo sa Senado para sabay po ng file ng bill para po dito. So malaking bagay po ito. Hindi po ito parochial issue dahil hindi lang po naman tayo ang merong ang host city sa mga license operated ng PAGCOR. Marami po yan, Tagaytay, Cebu, Davao, Pasay at iba pa. Sila rin po ay makikinabang para po sa additional income ng host city. So ito po ay may papasa 2 billion pesos po ang magiging income, additional income ng ating lungsod. So malaking bagay po yan. So pipilitin po natin may pasa po yan at bago matapos ang 20th Congress. Ilan po mga proposed bills na ating nakasalang, hopefully po ay mapasa at align din po ito sa agenda ng ating mahal na Presidente sa kanyang State of the Nation Address. Patungkol po sa edukasyon, ang pag-increase po ng salary ng ating mga public school teachers. Although ngayon, ang present salary po ng teacher ay 30,000 for teacher 1. Pero importante na mas tumaas pa ang salary ng ating mga teachers para mas motivate pa silang
magturo sa ating mga estudyante. Ako po'y bumalik sa pagtuturo at ito po'y ngayong first sem, 3 taon din po ako hindi nagturo sa Lasal dahil po tayo po'y naging executive officer ng ating lungsod at ngayon ay bumalik sa pagtuturo sa De La Salle University, Manila sa graduate school ng College of Education. 28 years na po ako nagtuturo sa Lasal. Yan po ang aking passion aside from serving the people. Pangalawa, yung pong strengthening the Tertiary Education Subsidy Act, ang pag-strengthen ng ALS program. Tayo po ang principal author ng Alternative Learning System, pag-institutionalize. Importante na ma-strengthen po ito, lalong-lalo na po ang ALS ng senior high. Dahil sa buong Pilipinas, kakaunti po ang nag-o-offer ng ALS sa senior high. Kalimitan, elementary at junior high school. Yung senior high, kakaunti. So, yung Ayan, so yun po ay bahagi ng flag ceremony kaninang umaga dyan po sa City Hall. So yung pong mga nasa online, regards po natin at ito pong si Sabas Leonor ng YSDO and of course dyan po sa barangay Don Bosco sa panguna po ng butihing punong barangay Mar Jimenez. At actually, sa ulat ng ating butihing Congressman Eric Olivares, yung po mga kaganapan sa Kongreso, yung mga ginagawa niya doon, ay malaking bagay po yan dahil tuwing Lunes naman, bagamat congressman na po itong si dating Mayor Eric Olivares, ay siya po ay hindi nakakalimutan na umattend ng flag raising ceremony. So the best po yan, the best. At yun naman pong mga batas na kanyang iminungkahi sa Kongreso ay talagang hindi na iwanan, lalong-lalo na po doon sa batas na naglalayon na magkaroon ng tinatawag na 2% share ang lokal na pamalaan sa iba't ibang lugar ng ating bansa, doon po sa mga may mga kasino na nagmi-maintain doon po sa kanilang bayan o kaya syudad. So talagang alam nyo, sa totoo lang, yung iba koskos balungos, maraming nagki-question doon sa usapin ng mga, sabihin po natin, magkapatid na nanunungkulan, mga kamag-anak na nanunungkulan, yun daw po ay tinatawag na, sinasabi nila na political bla bla bla. So, yun po ay nagdidepende rin doon sa mga nahalal ng taong bayan. Dahil makikita po natin, dito naman sa lungsod ng Parañaque, ramdam naman po natin kung ano ang positibong nangyayari sa pagitan ng magkapatid na Congressman Eric Olivares at ganun din po sa butihing Mayor Edwin Olivares. So talagang sila po ay sanggang dikit sa usapin po ng pagbibigay serbisyo at pagbibigay ng pagkakataon sa mamamayan ng lungsod ng Parañaque na maiangat ang kanilang pamumuhay. Ganon din po sa usapin ng serbisyong kalusugan, serbisyong edukasyon, serbisyong kapayapaan at katahimikan, at iba pang mga social services na ipinagkakaloob dito po sa lungsod
ng Parañaque. Ibibigay ko lang po sa inyo na isang halimbawa na sa pamamagitan po ng serbisyong sapat, serbisyong makatotohanan, ito pong sa usapin ng hospital dito po sa lungsod ng Parañaque. Dati-rati, isa lang po ang hospital natin, nasa fourth floor lang. Ngayon makita nyo na po kung ilang floor na po ang OSPAR 1. Pagkatapos dinagdagan pa po ng OSPAR 2 na sa kasalukuyan nandyan po sa lugar ng Don Bosco, nasakop ng District 2. Makita nyo po kung gaano kaganda ang hospital o ospital ng Parañaque sa kasalukuyan. Maliban pa po dyan, ramdam na ramdam po natin dahil nagpatayo pa ng additional na ospital para po doon sa mga kababaihan, ganoon din po doon sa mga bata na malapit na po itong matapos. So in short, nandiyan na po yan, nandiyan na. So yung mga may nagre-reklamo tungkol po sa serbisyo, hindi po masama kung talagang hindi pa masyado nabibigyan ng diin. Pero para maging maayos, hindi naman po masama kung iparating nyo po yan sa lokal na pamalan kay Mayor Edwin, kay Congressman Eric, na ganito ang problema sa ospital kung sakaling mayroon man. So hindi po ito mawawalan. Kung maliit o malaking problema yan, so kailangan mabigyan ng solusyon. Di ba? Hindi po pwede na palibasa maliit na problema, hindi na po papansinin. Dapat bigyan ng pansin. Ganun din po doon sa mga health center. So, dito po sa lungsod ng Parañaque, siyempre may 16 na barangay. So, malamang ang health center po yan sa barangay level ay 16 din. So, in short, kung 2,000, may first defense na eh. Kung ikaw po ay may trangkaso, kung ikaw ay may inuubo, kung ikaw ay may iba pang nararamdaman na hindi naman kailangan pumila ka doon sa OSPAR, doon po muna kayo pumunta sa barangay health office dahil ang bawat health office dito po sa Parañaque palagi po yung may doktor. Ang hindi na po kung bakit may nagsasabi na minsan mahirap hagilapin yung pong mga doktor na na-assign sa mga barangay. So, yun naman po ay maaaring nangyayari. Pero hindi rin po masama kung iparating po ninyo yan sa City Health Office, iparating nyo po sa lokal na pamahalaan dahil ang ating pong Mayor Edwin Olivares is very open tungkol po dyan sa mga ganong sitwasyon. Hindi po kasi pwede na alam natin na may pagkukulang na ang serbisyong ibinibigay ay tayo po ay magmumukmuk na lang, tayo ay magpapabaya na lang o kaya lilipat na lang tayo sa ibang pupuntahan para matakpan o malunasan ang ating mga pangangailangan. Supposed to be ay hindi po ganon. Dapat tulong-tulong po tayo dahil ang inyong apong lingkod ay minsan na tayong lumapit sa City Health, sa Barangay Health Office, ay tila tayo po ay nabalahura pa. Kaya lang, ako naman alam nyo naman na hindi naman pwede ang ganon. Di ba? Hindi pwede sa akin ang ganon. Kaya kahit papano, siyempre tayo ay nagpakilala at sinabihan natin na bakit ganon. Halimbawa, dumating po ako ng alas 10. Pinaghintay ako ng alas 2 hanggang alas 12
Pagdating ng alas 12, sabi kakain lang. Siyempre, ang inyong kawawang lingkod bayan, ay naghintay po ako hanggang alauna. Inabot pa nga po ng alauna 20 sa paghintay. Ngayon, nung umabot po ng alauna 20, dahil ako nga po ay hindi pa kumakain dahil ayaw ko masingitan eh. Ayaw ko masingitan. O, di ba? Kaya lang sa kahintay ko, inabot ng alauna 20 na, lumapit na po ako doon sa impormasyon. Sabi ko, kumusta na po si Doc? Dahil ako po ay may papatingnan lang. Ano po ang sabi sa akin? Sir, pasensya na po kayo. Palis na po si Doc. Kita mo, naghintay ka ng alas 10. Nagpila ka. Pagkatapos lang ng halian ng alas 12, hinintay mo naman. Inabot ng alauna 20. Pagdating ng alauna 20, nilapitan mo. Ano ang sabi? Oy, sir, pasensya na, bumalik na lang po kayo dahil si Doc ay paalis na. Diyos ko po. Di ba kapag ganyan ang inabot mo sa isang barangay health center, aywan ko lang kung hindi ka di ba? So, in hotel, in short. Kaya doon po sa ating mga kababayan, kung sakasakaling kayo po ay maka-encounter ng ganon, wag po kayong manahimik. Dapat ipalam ninyo yan dahil ang mga doktor na yan sa barangay ay pulipid naman po ang kanilang sweldo tuwing kinsinas at katapusan. Hindi po pwedeng ang mga health center ay gawan lang po ng palipas oras, makalipas ang 2 minuto, makalipas at 3 oras o 4 na oras, aalis na para pumunta na naman doon sa ibang mapagkakakitaan o kaya sa ibang clinic o ano pa man. Pwede ba yun? Diba? So, panawagan po natin. Dito po sa lungsod ng Parañaque, 16 barangay, may mga barangay health center po tayo. At ang lahat pong iyan ay may doktor. Di ba? Kung para for clarification, kung by scheduling po yan, para doon sa mga, sabi nga po nila, prenatal o ano pa man yan, kung anong schedule nyo, araw, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, o Biyernes, iba-ibang schedule, di alamin po ninyo, para kapag kayo po ay pumunta doon, pagkatapos kayo po ay binalahura pa, ay pagalitan nyo po yung mga pasaway na doktor, iyon ang tama. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:20 ng gabi. Dito lamang po yung simpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. And of course, siyempre, shout out po natin itong City Director of the City of Manila ng Philippine Digital Media Society, no other than ito pong si Edmond Samaniego Pangilinan, dyan po sa lugar ng Maynila. So regards ko po kayo kasamang Ed. Sana bukas pangalawa tayo po ay magkakaroon po tayo ng City Directors meeting this coming September 28. Sir Ed Samaniego Pangilinan. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan na tayo po ay maghahatid ng isang balita mula po kay Gerald Nazaro diyan po sa lugar ng Quezon City. Gerald, pasok! Malaki ang kaniniwala ng Chairman Senator Erwin Tulfo na nagbubulag-bulagan umano ang mga kasino at hinayaan lang na isugalang bilyong pisong pera ng bayan ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Bulacan First Engineering District. Huwag nilang sabihin na hindi nila alam ang mga taga-gobyerno. Ito ang mga opisyal ng DPWH dahil gumamit ng mga fake ID. Akala ko ba mahigpit nilang ipinatutupad yung Know Your Client o KYC policy nila?
anang mambabatas. Dagdag pa ni Senator Erwin Tulfo, hindi sila nag-imbestiga kung ano ang negosyo o trabaho man lang ng mga nasabing player na ito. Dahil hindi naman mga tycoon o galing sa angkan ng mga bilyonaryo ang mga apelyido. Si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara ay gumamit ng alias na Joseph Villegas, habang si Engineer Bryce Hernandez ay nagbigay ng fake ID na Marvin Guzman, at si Project Engineer JP Mendoza ay ginamit ang alias na PJ Asuncion. Ayon pa sa senador, kung ginawa lang ng mga kasino, ang responsibilidad nila na tulungan ang AMLAC o Anti-Money Laundering Committee magmamatyag, nahuli agad itong sila Alcantara, Hernandez at Mendoza, at maaaring matuldukan ang kanilang pagnanakaw sa pera ng bayan. Nakatakdang maghain si Senador Erwin Tulfo ng resolusyon para panagutin ang mga kasino na nagbubulag-bulagan at hindi nagipagtulungan sa AMLAC o Anti-Money Laundering Committee para mapigilan ang korupsyon at anti-money laundering ng mga government officials para hindi na muling maulit pa. Mula rito sa Quezon City, Gerald Lazaro nag-uulat sa Paranaque Net Radio Worldwide. Ayan. So maraming salamat Gerald Nazaro mula po dyan sa Lungsod, Quezon. At tila ang kanyang ulat ay tungkol po doon kay Erwin Tulfo, na kung saan ay tila sinisisi yung pong management ng mga kasino, na kung saan bakit daw hindi inimbestigahan kung saan galing ang mga pirang ipinatatalo ng mga anak ng kontraktor. At yung mga hindi naman kontraktor sila po yung mga opisyal ng DPWH na binalahura yung DPWH. Isipin nyo nga po naman, kaya lang tila natin na trabaho ba ng kasino na imbestigahan kung saan galing ang kanilang pinapatalo? Excuse me. Trabaho ba ng halimbawa doon sa mga private casinos na walang ibang inisip yan kundi kumita? Kung may pumasok sa kanila mga big time katulad ng mga opisyalis na yun ng DPWH, kailangan pa bang imbestigahan yan? Palagay ko naman, idol, mukhang hindi. Di ba? Kita mo naman nakita nga natin yung post ni Bros naka-uniform pa nga di ba? Kung hindi pa nga nilantad ni Panfilo Lacson, ni Senador Panfilo Lacson, yung pong kanilang mga activities sa loob ng kasino, sa iba't ibang kasino, ay dito sa Metro Manila, ay tila baliwala lang. Wala silang pakialam kung saan galing ang pirang ginagamit ng mga inutil na opisyalis ng DPWH. Di ba? Kasi pumasok sila dyan, una, illegal na nga ang kanilang pagpasok. Sumalay ba nung mga nagbabantay sa CCTV na mga yan? Yun po ay ating komentaryo lamang at in support doon po sa sinasabi ng ating kasalukuyang Senador Erwin Tulfo na di umano may lapses o may pagkukulang ang pamunuan ng mga casinos na yan under the supervision of Philippine Amusement Gaming Corporation or PAGCOR. So ako naman po ay naniniwala na ito po ay nasa monitoring ng pamunuan ng PAGCOR, kaya lang nandiyan na po yan. No choice, wala na po tayong magawa.
total na expose na yan, sabi nga po nila, better next time. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 8:57 ng gabi. Dito lamang po yan sa ating himpilang Paranaque Net Radio Worldwide, na kung saan tayo naman po ay tuloy-tuloy na nagbibigay ng ulat para sa ating mga kababayan dito po sa Metro Manila. So before that, gusto po natin na i-regards ito pong si Broas naman, at saka ito pong si Palmero Janet Hardiniano. Nasa kasalukuyan siya po ay nasa ito pong Paranaque Consumer Welfare Office, o yung tinatawag na PCWO, sa pamumunot po ni Ma'am Milan Alcarazaman, na kung saan sila po yung host kaninang umaga dyan po sa flag raising ceremony ng lungsod ng Paranaque. So babasahin lang po natin itong sinabi ni Sir Ed Broas, ito pong City Director natin, Prescon kanina, Mayura Joy Belmonte Reanumalos Flood Control Projects in Quezon City, na galit si Mayor kanina, sabi nyo play sa Mais Complex Quezon City Hall Compound. Yun po ang sinasabi natin. Iyon ang sinasabi natin, na ito pong si Mayora Belmonte naman ay talagang nagagalit dahil ang kanilang lugar naman po pala ay multi-billion din ang nakalaang budget para sa flood control, but unfortunately sila naman po ay binabaha ng gusto dahil nga po sa naganap na katiwalian sa usapin ng flood control projects sa buong Pilipinas, o lalong-lalo na po dito sa Metro Manila. So, talagang ganon. So kung puro sabihin po natin, kung sasakyan natin na nasasakyan lagi yung sa usapin ng mga katiwalian sa loob ng gobyerno, we cannot move forward. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, at muli nating ilalabas ang ating pananalita ng butihin Edwin Olivares para sa report sa bayan, ulat sa lungsod ng Paranaque, na pinangunahan ng butihing Mayor Edwin Olivares. Chairman, ikasama na. Nakasaad po dyan yung ating mandate at lahat po ng ating gagawin ng lahat po ng ating opisina at department all over the city of Paranaque. May ibig sabihin po yung ating bago. I-repeat ko lang po yan, i-remind ko lang po sa aking mga co-workers yung acronym ng ating bago. Yung letter B, ang ibig sabihin po niyan, business and environment friendly. Yung letter A, ang ibig sabihin po niyan, academic excellence for education. Yung letter G, ang ibig sabihin po niyan, yung ating good governance and public order. Ang letter O, ang ibig sabihin po nito, yung opportunity for housing, livelihood, at yung pong ating pong mga infrastructure po natin. Yung pong letter N, ay ibig sabihin po nito ay nutrition, health, and social services. At yung letter G, ang pinaka-importante po sa lahat, yung ating map, nandito po, si Bishop Escriola, yung God-centered leadership, land-centered governance. Diyan po nakasaad yung mission and vision na pa-implement. Hindi po kami magpapa-implement, at dito tayo tulong-tulong. Ang magpapa-implement po niyan ang lahat po ng ating opisina at department, kasama ang lahat ng national government agency, para maibigay po natin ang tamang direksyon at serbisyo sa lahat ng ating mamayan sa lungsod ng Paranaque. Yung capacity development, ano po itong capacity development? Ito po yung mga plano. Ito po yung mga plano po natin for the year 2026. Ito po yung consolidated plan. Ito po yung consolidated plan na inapruban at review noong po 3 days doon po sa ating pong finalization at approval ng ating pong City Development Council. Ano po yung mga plano ito? Ito po yung 4 na plano. Yung una,
yung ating Protection of Children Plan, yung ating Protection of Children Plan po natin. Tapos yung ating Gender and Development Plan. Yung pangatlo, yung ating Disaster Risk Reduction Management Plan. At yung pang-apat, yung ating Annual Investment Plan. Ito po lahat ay inapruban, lahat po natin for the CAM 2026 para ma-prepare po natin yung ating executive budget na katulad na sasabi ko kanina na ibibigay po natin sa City Council for the next October 15 bago magdating October 15 for the review and approval before end of the year. Palakpakan po natin po siya. Gusto ko lang po i-remind lang po sa ating mga co-workers ano po yung mga dapat natin tapusin for the year 2026 na inumpisahan po natin ng 2025 para po magamit po at mapakinabangan ng ating Luzon na Parañaque. Ngayon po taon na ito, inuumpisahan po yung pong ating pong isang establishment, yung pong malaking livelihood training center po natin. Ito po yung congressional fund pa ito, kinuha po natin po sa congressional fund ito po yung sa tabi ng ating Parañaque City College. Kung makikita po sa inyo, halos matatapos na po ito. It's a 5-story building, yung ating livelihood training center. Kukumpletuhin po natin yung magamit po nito lahat. Lahat ng gamit po natin, kukumpletuhin po natin po ito para makapag-offer po tayo, ma-enhance pa natin yung ating pong livelihood training ng ating Palermo para lahat ng mga modern equipment ilalagay po natin po doon at tutulungan po natin na magkaroon po ng hanap buhay at skill ang lahat po ng ating sektor ng ating mamayan. Handyan po yung pagbibigay ng ayuda, handyan po yung pagbibigay po natin ng tupad, handyan yung pagbibigay natin ng ating po social amelioration fund po natin. Pero importante, yung sustainable na programa ang ating gagawin. Ano po ibig sabihin po nun? Yung isang kuya at ate, bigyan natin ng isda, minsan lang kakain. Pero tulungan natin mag-isda, araw-araw kakain. Yun po ang ating direksyon, na maging self-sustaining ang bawat individual, bawat isang residente ng ating Luzon na Parañaque. So tatapusin po natin po yun, kukumpletuhin natin gamit para by next year, magamit po natin yung malaking livelihood training and livelihood training center po natin dito sa Luzon na Parañaque. Yung katabi po nun, may ginagawa din po, nag-inumpisahan natin ang ating city, yung tabi ng Parañaque City College po natin, yung Astrodome, yung ating pong Coliseum. Magbububog na po yung ating Coliseum. It is the first Coliseum Astrodome in the city of Parañaque. Magagamit po yun ng ating Parañaque City College. Lahat po ng ating eskwelahan, lahat po ng ating pong mga city affairs po natin at pwede na rin po tayong mag-host ng ating National Capital Region dahil may sarili na pong facility ang Luzon ng Parañaque. Yan po ang ating city Astrodome ng ating pong popono for next year para magamit rin po natin po siya. Aside po doon, ano po yung ating popono po natin? Yung ating ospital. Yung pong ating inumpisa ng ating city, yung 7-story building, yung ating Children's and Women's Hospital, ito po yung expansion ng ating OSPAR 1. Malaki pong decongestion na po ang ginawa po natin kasi mula nung nagawa yung ating OSPAR 2, doon po sa 2nd District. Pero kailangan pa po natin ng additional na isang po extension ng ating OSPAR 1 at matatapos na rin po yung building na ito. Ang kailangan lang po, Ronnie, yung budget po natin for the year 2026 para sa mga gamit, para sa mga equipment po natin, para sa mga supplies na kailangan, at higit sa lahat, yung mga manpower na kailangan po natin na additional para mas ma-improve pa natin lalo yung mga services ng ating health and medical ng ating OSPAR 1 at OSPAR 2 all over the city of Parañaque. Palakpakan po natin po siya. Yung pong ating pong mga evacuation center, ginagawa na po yung evacuation center po natin. Wala po tayong evacuation center dito sa Luzon ng Parañaque. Usually, pag meron tayong flooding, pag meron tayong bagyo, may calamity po tayo, saan po natin dinadala? Doon po sa gymnasium. Doon po natin sa eskwelahan dinadala. Sa mga facility ng ating mga public school, doon po natin dinadala. Ngayon, gusto ko ipaalam po sa inyo, through the initiative ng ating city government ng Parañaque, ginagawa na po yung ating evacuation center doon po sa barangay San Dionisio. Malapit na rin po siya matapos po doon. Nasa 2nd going to 3rd floor na po siya. At meron rin po tayong pinapontuhan doon po sa congressional fund po natin. Kung kay Congressman Eric Olivares, doon po sa C5. Doon po sa housing, ginagawa na rin po ang ating evacuation center po doon.
popondohan po natin ito sa lahat ng gamit po. Pag natapos po ang construction within the year, early next year, yung lahat ng gamit po doon, kukumplituhin po natin po yan para Camp 26, sana naman po huwag natin gamitin as evacuation center, pero ready na tayo, available po tayo para in case of emergency at calamity, hindi na po tayo gagamit ng ating mga eskwelahan at mga gymnasium. May maayos na po tayong facility ng ating evacuation center dito sa ating resort ng Paranaque. At yung isa pa ho ng ating bibigyan po ng additional na pagtingin, yung ating satellite na City Hall. Ongoing ang po yung ating satellite City Hall. Yung ating satellite City Hall, it is located tabi po ng ating PTEX. I will remind each and everyone na yung pong ating pinatayo na 15-story na satellite na City Hall, wala pong ginasa sa Luzon na Paranaque po doon. To the initiative ng ating City Council, inaproban po nila po yan, yung ating private-public partnership. 3 building po yun. Yung 2 building, gagamitin po ng ating partner para ngayon ng mga opisina na to employ hundreds and thousands of employees sa lugar po yun. At yung isang building, gagamitin po natin at satellite City Hall po natin po yan. Bakit tayo maglalagay ng satellite City Hall? Hindi po natin naalis ng City Hall dito para ma-decongest na po ito at mailapit po natin sa Central Business District po natin yung ating satellite na City Hall kasi within Dasyana City, within our entertainment city, handong po yung ating Central Business District para makapag-attract pa po tayo ng maraming investor. Pag maraming investment, ano ibig sabihin po ng additional revenue sa city at maraming employment ang may pupudyos ng ating resort na Paranaque. Yung tahon at hindi na natin priority sa ating camp development, yung mga ating itatayong Baclaran's Market. Yung mga gamit po doon, kailangan bigyan rin po natin ng pondo for the year 2026 para mayayos po natin yung kadiwa at yung ating pong orderly para po sa ating mga vendors sa Baclaran dito po sa ating Luzon ng Paranaque. Palakpakan po natin po siya. Tuloy-tuloy po yung ating flag mitigation na ginagawa. Tuloy-tuloy po ang ating pakipag-ugnayan po sa ating pong Ayan. Ayun po yung report. Kalahati lang po yan, wala po yung kabuuan yan. At yun po ang ulat ng butihing Mayor Edwin Olivares tungkol po sa mga kaganapan dito sa lungsod ng Paranaque sa mga nakalipas na araw at linggo at ganun din po sa hinaharap, lalong-lalo na po sa pagpasok ng 2026. At siyempre bago po tayo magpatuloy, regards po natin yung ating mga mababait at masisipag at talagang maasahang kasama sa trabaho na ito pong si John Harold Ibasco Padilla. Sa pangalan pa lang, mats na talagang pangmalakasan, John Harold Ibasco Padilla. So ito po ay isang Ilocano. So yung pong mga anong tawag diyan pag mga Ilocano? Ilocano, sir, Ilocano. Ayun po mga Ilocano, regards po natin mula po kay John Harold Ibasco Padilla. Sa Region 3 yan o Region 2. So regards po natin ang buong angkan ng mga Ilocano. Kasama na po yung pag-birthday ng butihing Presidente Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ganoon din po yung nanay ni Ed Samaniego Pangilinan na sa kasalukuyan ay nag-celebrate ng kanyang birthday. Happy birthday, Mami. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:12 ng gabi. Naalala ka tuloy,
kita mo naman, kanina, ang inyo pong lingkod ay nag-witness, umupo doon sa witness stand sa isang court po dyan sa RTC, dyan po sa Parañaque. Kaya ako po ay umupo doon dahil ako po ay isang witness o testigo doon po sa nahuling drug personality ng ating mga operatiba. So, doon po sa pagkakaalam ng lahat, kapag sa usapin ng droga, kailangan po ang witness dyan ay isang opisyal ng barangay o ayun tinatawag na halal ng bayan. Pangalawa po, yung tinatawag na isolated witness ay yung pong media, miyembro ng media. Na kung saan ang inyo pong lingkod ay bagamat medyo mahirap ang ganitong gampanin, ay ating pinagsisikapan na tayo po ay makatulong sa ating komunidad, sa ating mga kapulisan, sa ating barangay, at sa ating gobyerno naman para kahit papano masugpo ang illegal na droga sa ating komunidad. Kaya po tayo ay napupunta doon sa tinatawag na isolated witness para po maging testigo sa pag-imbentaryo ng droga. Kaya lang, pagkatapos na ikaw ay pumirma, pagkatapos na ikaw ay maging testigo sa doon po sa pag-imbentaryo ng droga, ay hindi po nagtatapos doon ang obligasyon bilang isang isolated witness bilang media. So kanina tayo po ay umupo para tanungin kung ano ang mga kaganapan doon po sa usapin ng bypass operation. Siyempre, mayroon po yung tinatawag na abogado, may fiscal, may private lawyer, o kaya may tinatawag na public attorney, na yung fiscal po ay para sa prosecutor, at yun naman pong private lawyer o kaya public attorney, represented to yung tinatawag na accused o yung dinidemanda. So kapag ikaw po ay umupo doon bilang isang isolated witness, whether we like it or not, dapat sagutin mo ang mga katanungan both side naman. Kaya lang, ang nagiging problema, dahil ang mga abogado naman ay magagaling, ay talagang ang tanong, sabihin po natin na instead na maging kumpleto ang sentence o yung paragraph o kung ano pa man yan, ay talaga naman mahihilo ka o talagang gugutumin ka sa pakakapadinig ng mga tanong. Minsan ang tanong malinaw, at minsan naman kasinlabo ng inang daloy ng tubig mula sa minahan. O, di ba? Lalo na kapag tinanong ka, yes or no, wala kang magagawa, hindi ka kailangan magpaliwanag, hindi ka pwedeng magpaliwanag, at lalong-lalo na, hindi ka pwedeng hindi sumagot. Diba? Iyon po ang isang hassle sa ganyang trabaho na tumutulong ka na nga, gigisahin ka pa, ginigisa ka na nga, gigisahin ka pa, pagkatapos, bubutasan ka pa, at babastusin ka pa. Di ba? So, nangyayari po yan. Kaya lang, kahit kasing bigat yan ng kahit kasing bigat yan ng mundo, kasing bigat ng kalooban mo, kailangan mong harapin ang katotohanan para sa hustisya, para sa bayan.
Oh, di ba? Oh, wala akong binabanggit na korte diyan, ha. Wala rin po akong binabanggit na abogado. Basta ang sinabi ko lang, ako po ay umupo doon sa oh, di ba? Wala, baka banatan nyo ako, di bahala kayo sa buhay nyo. Total, teritoryo nyo yun. Teritoryo ko naman to. Di ba? Mahirap yung palibasa eh. Palibasa eh, wala tayong magawa eh. Babastusin kayo. Mahirap naman yon. Oh, di ba? Sipin nyo, tayo naman eh, nakikipagtulungan na nga tayo eh. Kahit medyo mabigat, delikado, pinapasok natin. Pagdating sa gagawin pa tayo ng esyo, koskos, balungos. Kung ako lang naging abogado, iwan ko lang kung hindi tayo nagkaasaran. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin nagganap ng alas 9:18 ng gabi. So, papasok na po tayo doon po sa usapin ng Kongreso. O, di ba? Kapag Kongreso, yung po mga nasa online, napakinggan nyo po ako. Ito po, this is a pre-opinion. Kung sangayon kayo sa akin, salamat. Kung hindi po kayo sangayon, salamat pa rin. Basta ang importante, pakinggan nyo ako. Pagkatapos, kung may puso kayo, pwede kayo mag-release ng star o magpadala ng star. Pero ang problema, hindi pa pala ko pwede. Ayaw ko lang kasi suspendido ang ipipeds ng iyong lingkod. At yun naman po ay pre-opinion. Kung may like and share nyo lang po ay malaking bagay na. Ang pagkakalam po natin, Congress, ay talagang ang pinag-uusapan po nito ay sinasabi nga, dito pinapanday ang iba't ibang batas ng Republika ng Pilipinas. Pinapanday. Oh, di ba? Sabi nyo naman usaping pinapanday, baka sabihin ninyo ay itong tinatawag na anak ng panday. Hindi po ganon. Dito nilililok, tama ba yung dito nilililok ang mga batas ng Republika ng ating bansa. Kung inyo pong mararapatin sa ayaw at sa gusto natin, sa edad natin ito, marami na pong naipasa dyan po sa Kongreso, marami na pong naipasa sa Senado, na kapag ipinatupad na, kapag ito po doon po sa ating komunidad, sa ating barangay, sa syudad, o kaya sa mga taong bayan. Kaya nangyayari, batas yung tinatawag na pagbibinta ng droga. Bawalan magbinta ng droga. Diba? Pero naipapatupad ba? Naipapatupad pero hindi talaga totally na pupursigi sa iba. So, bagamat ito po ay dapat talagang gawin, pero sabihin natin na hindi nasasagad ang pagpapatupad. Ano pa ba yung tinatawag na dubli plaka? Naalala nyo po ba yung dubli plaka ni Richard Gordon? Naging batas po yun pero hindi rin po ito naipatupad kasi hindi nga po, hindi tugma, hindi angkop doon sa tatamaan nung batas na yan. Di ba? So, in short, may mga batas po tayo na napirma na po yan. Pero ang problema ay hindi po tahasang naipatutupad sa ating bansa. Katulad po ng Korpyo. Di ba ang Korpyo? Local ordinance, mayroon barangay ordinance. At pagkakalam din natin, siyempre national din po, Republican din po ito kasi hindi naman po basta magkaroon ng Korpyo kung wala pong tinatawag na batayan yung ginagawang batas sa lokal. Pero tingnan nyo, may Korpyo pero ang mga kabataan
alas 11, alas 12, alauna madaling araw, sila po ay nagkakalat. So in short, may batas, may ordinansa, pero wag po kayong mag-alala. Nasa papel lang po yan. Hindi talaga totally na ipatutupad. Yun naman po ang katotohanan. Di ba? So, ngayon, hindi po tayo doon pupokus sa paggawa ng batas. Pupokus tayo doon sa Kongreso, hindi rin po doon sa usapin ng tinatawag na flood control projects, sa usapin ng corruption, doon po sa mga involved na congressman, sa usapin ng mga involved na contractor, kundi pupokus tayo dito po sa tila naiiba na iibang congressman sa kasalukuyan. Yung pong tinatawag, meow, meow, meow. Di ba? So, hindi ko po alam kung ito po ba ay evolusyon o involved na maging bahagi ng Kongreso. Hindi ko rin po alam kung ito po ba ay epekto ng social media o hindi ko alam kung ito po ba ay bahagi ng mabilis na internet o kaya mabagal na internet o kaya ito po ba isang political strategy para sabihin natin at siya po ay lubusang makilala, hindi lang po doon sa kanilang probinsya, bagkus pati po sa Congress of the Philippines. Di ba? So ito po ay talagang actually, yung po lingkod, hindi ko naman po akalain na may isang nanalong congressman noong May 2022 election na may ganito pong galawan. Meow! Di ba? May mga ganitong galawan. Sumabuti na lang, meow pa lang ang nandiyan dyan. Paano kung sigundahan? Yung tumatahol. Di ba? Paano na lang po ito kung masigundahan nung may tumatahol? Di ba? Halimbawa, may tumatahol na dyan sa loob ng Kongreso. Katulad nitong ginagawa ng isang representante mula po dyan sa lalawigan ng Cavite, na alam po natin na ito namang sabihin natin, ito pong bagitong congressman na to, anak po ito ng magaling na congressman. Anak po ito ng naging magaling na mayor diyan po sa Dasmariñas City of Cavite. Di ba yung late Barsaga, talagang magaling po yun. Pagkatapos ang kanyang nanay na kasalukuyang mayor diyan po sa Dasmariñas, kita tingnan mo, talagang may pangalan na hindi na po napapalitan ang mayor diyan po sa Dasmariñas, kaya palagi na lang Barsaga. Pagkatapos yung namayapang Barsaga ay nawala, ang kanya pong posisyon ay pinalitan ng kanyang anak na ito pong si meow, meow, meow. Di ba pinalitan po nitong si Kiko Barsaga. Di ba pinalitan? In short, siya po ay nanalo bilang congressman. So talagang sa ngayon siya po ay siyempre nagsimula po ito nung July 1 bilang congressman ng Republic of the Philippines, na nandiyan po sa Kongreso ang kanyang ang kanyang destinasyon. Kaya lang sa hindi naman natin inaasahan, within several days and today, ay talagang nagpasiklab. Sabihin po natin na this is the way of, or ito po ay strategy ni Batang Barsaga, na doon po sa loob mismo ng Kongreso, ay tila siya po ay nagpapapansin, siya pa ay kumakanta, at siya rin po ay talagang nagmi-meow-meow din. So, bottom line, hindi ko sinasabi na mali wala akong sinasabing mali. Ang sinasabi ko lang, baka ito po ay bahagi ng kanyang strategy kung paano lumitaw ang kanyang pangalan diyan po sa loob ng Kongreso. So, hindi naman po lingid sa inyong kalaman, more or less, marami pong miyembro ng Congress. Marami po yan. Ngayon, kung ikaw ay isang bagitong congressman,
pagkatapos ikaw ay tagabutas ng upuan doon po sa loob ng Kongreso, malamang matapos po ang iyong 3 termino, ay butas na po ang inyong upuan. O, di ba? Kasi marami naman, kasi alam nyo naman, sa usapin ng paggawa ng batas, sa usapin ng parliamentary, o ano pa mang discussion, o ano pa mang debate, diyan po sa Kongreso, kapag wala kang baon dyan na sabihin mo na talagang basket ang baon mo dyan, mukhang iano ka, isasapwira ka ng mga veterano sa batas. Napakarami pong magagaling dyan sa batas. Kaya po siguro nag-isip itong batang Barsaga kung paano siya mapansin sa kanyang murang isipan, bagamat ang kanyang karunungan ay putot pa lamang na hindi pa kayang ipagsabayan doon po sa mga veteranong may alam sa batas. O, di ba sinasabi nga na ito pong si Barsaga ay umiikot doon po sa loob ng Kongreso, lalong-lalo na po doon sa mga opisina ng mga congressman, kasama na po yung opisina ni son of our President Ferdinand Marcos Jr., ay tila pumasok po doon sa opisina ni Sandro Marcos. So, hindi naman po masama ang pagpasok doon dahil open naman po yan para sa mga tao at saka kapwa congressman. But, unfortunately, hindi po masyadong nag-click doon po sa mga ibang congressman na di umano ay tila ito pong batang Barsaga ay tila kakasuhan po ng tinatawag na ethics complaint. Iko-complain o sabihin natin na bibigyan siya po ng kaso dahil ang kanya daw pong kilos at galaw ay tila may nilalabag sa Kongreso. At sinasabi nga po nitong isang veteranong DILG dati at sa kasalukuyan po ay isang veteranong congressman ay tila lumalampas po ito sa boundary doon po sa loob ng Kongreso. Kaya malamang kasuhan po siya ng tinatawag na misbehavior. O, di ba? Misbehavior. O, di ba? So, talaga naman, hindi na, wala tayong binanggit tungkol doon sa ano, ang pinag-uusapan lang natin, yung miyembro ng Kongreso na gumagawa ng pangalan hindi po dahil sa paggawa ng batas, kundi sa usapin ng meow, meow, meow. So actually, hindi ko po ito sinasabing mali. Ang sinasabi ko lamang po, baka nagkakaroon na po ng evolusyon yung galawan ng mga kabataan ngayon. Hindi na po katulad ng mga panahon ni MacArthur na ang nagiging mga congressman natin ay talagang bihasa sa batas na talagang pag tinanong mo page by page or sabihin po natin na talagang ang kanilang kaalaman tungkol sa batas ay talagang solid. O, di ba? Talagang hindi matatawaran. So, siguro ito po ay ilang pamama nasa kasalukuyan ito pong si Romualdez. Mabigat po ito, mabigat. Kaya, dahil nga po sa ginagawa, siguro, malinaw naman na hindi ito ordinaryong gawain ng isang congressman.
Hindi po ito ordinaryong gawain ng isang bagitong congressman. Sa style o pamamaraan niya, siguro ang maghuhusga nito ang taong bayan kung ito nga po ba ay tama o mali bilang isang mambabatas ng ating bansa. Ayan. So, mga kaibigan na, yung mga nabanggit ko, lalong-lalo na po sa mga opinion, this is a pre-opinion. Pag pre-opinion, kahit ordinaryong tao ka, kahit isa kang media practitioner o isa kang private individual, ay karapatan po natin na ihayag ang ating saloobin para malaman ng taong bayan. Okay ba yun? Nagiging seryoso tuloy tayo sa usapan dahil sa gusto natin magkaroon ng miyaw, ito tuloy, naging seryoso tayo. Kaya yung pong mga nasa online humihingi po ako sa inyo ng pasensya dahil sa kasalukuyan ay hindi po natin nababati kasi naging tayo sa loob ng ilang araw, hindi tayo nakapagprograma. Kaya po ito ay sa ngayon ay aanuin po natin. Tawag nito, ito po ay sagad-sagarin natin na umabot na po tayo ng 1.5 oras. So, doon po sa ating mga kaibigan, ako po ay buong puso nagpapasalamat sa inyo, lalong-lalo na po yung nagnanood at nagantabay at nag-share ng ating programang Media Patrol, at tayo po ay buong puso nagpapasalamat sa inyo. Ganon din po yung ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ganon din po dito sa Metro Manila. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Bye-bye. Bye-bye. Mr. Chairman, Net Radio. Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oy Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam,